parang, ilan lang, kita mo, 25,361 ang na-clear ni PRRD out of 42,000. So, tingnan mo naman yung magnitude nung 10,000 and then 4,000 na na-clear mo. So, ito yung hindi nila sinasabi, no, na parang, hindi nila this is the problem, hindi nila i-credit yung previous administration na 25,000 yung na-clear nila, 10,000 nilang i-clear. So, dun sa 10,000, ang na-clear na po namin ay 4,000. Dapat ang tinanong ni Ate Aiden, ilan po ba ang barangay sa Pilipinas? Tanungin ninyo ang inyong mga kamag-anak na kakamping, anak na kakamping, kabarkada kakamping. Baka naiintindihan nila ang logic ng kanilang leader na si Laila de Lima. Shout out Salsi. Kung ano ang ibig sabihin ng binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration para mag-adjust. Kasi isas talaga may kasalanan. Binindap niya si Maharlika Pinampihan niya ng pinampihan So, alam mo niya si Sas, mabait yan Masyadong mabait yan Binindap niya si PP. Di ba? Ano nangyari? Nayari tayo doon. Sasakit ka na. Ayan, magharapan kayo ni Kuya Bay. Kung kaninong kasalanan to. Sobrang obscene yan, borderline fraud yung pinagagagawa, yung mga ganon. That's another story. That's another story. But people moving their asses in order to keep the legacy of PRRD alive. And then people like Maharlika, Maui Spencer, Channel 167, Edwin Hamora are going to question these people as if sila yung supervisor ng mga Duterte supporters. That if there's going to be an event, let's say somewhere in Butuan, somewhere in Jensen, somewhere in the Visayas, they're going to create a program, they're going to create a project. Pagkatapos i-content, pinagkakitaan nyo, ganyan-ganyan. At kapag hinayaan na lang si Maharlika to do those kind of things, na alam mo na hindi sila nililigpit sa tamang lalagyan nila, they are going to kill the Duterte movement. Even the Duterte Run, yung Duterte Run mismo na kino-question nila, organized by Familia Onggut 3 and Any Sunday Ride, who are staunch Duterte supporters. Definitely you would not be able to create such kind of grand event without moving funds. Pagkatapos pinagkakitaan. You know how detrimental those kind of things that they are doing to the Duterte movement? What do you want to happen? Na hindi na magkakaroon ng mga ganitong movement? And you guys do not have any moral ascendancy to question the projects of these tested and proven Duterte supporters. Because you yourselves weren't able to liquidate money that you collected in the name of magrally tayo for PRRD. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Binag. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sobrang kakapal ng mukha ninyo. To even question the established people who had been supporting PRRD and his causes. Na para ba kayo talaga? Kayo talaga ang supervisor ng mga Duterte supporters? Maharlika, paano ka magkakaroon ng moral ascendancy? Ikaw nga, sabi mo, alindog mo lang sapat ng resibo. Ulol! Magkano daw kinita nyo sa fun run? Sabi ng luka-luka. Akyat ka nga, Kuya Bay. Bilis, tas interviewin kita doon kay Risa. Andiyan ka pa ba, Kuya
reply? Joey, nasa huling live ni Attorney Harry yon. Nagtanong tungkol sa Alpotera. Watch mo na lang uli. Now lang natapos sa vlog ni Attorney Harry. Ayan. Kuya, bayakit ka! Feeling na bastos si VP doon kanina. Nakita nyo ang tawa niya. Parang may kasama na annoy siya sa question. Well, to use the word alpot, to use the word alpot before the Vice President of the Philippines, it's just so it's just so, masyadong masyadong, Kuya Bay, you're live. Hello? Yes ka, Kuya Bay. Ano yun? Maingay yung maingay yung background mo. Maingay? Hindi, yung aircon eh. Ayan, Sorry. better. Oo. Okay na. Ayan. Ayun, nakakaloka. Yan, better. Oo. Hindi na ako marunong Sabihan mo si mag-live eh. Edwin, uwi na lang siya dito, bigyan ko siya ng lalaki na mas malaki edit. Salpak mo. Tragis ka talaga. Kuya Bay, dinimanda ka ni pasok ka sa top 6 Hindi ko nga alam para bakit sa 2025 Miss. Ano ba sinabi mo kay Risa? Hindi, diniscuss ko lang yung sa pattern na sinasabi ni Topacio. So parang Diba? inulit mo Tas, lang yung sinabi ni ganun lang naman ako Attorney eh. Tapos, Topacio. tina-challenge ko siya na magsampa siya ng kaso at saka patawag niya si Rene. Oo. Napipon yun. Feeling ko crush lang ako ng animal na yun. Hindi. Ano yun? Ang tawag dito? Tingin ko. Oh, Ikaw kasi ang isa sa mga pinaka-popular na, if not the most popular na Duterte walang ganun. supporter. Hindi, mataas Hindi, kasi yung mas, viewership mo eh. Mataas mas yung maingay viewership mo pa sa kayo kaysa sa FYP. akin. Kayo madalas kayong bumanat eh. Ako, once a day lang. Pero hindi Si kasi kasing rami yung reach namin, hindi kasing rami ng reach mo. Boss Dada nga, minumura pa eh. Irereklamo ko talaga yung Teontibero. Ayun, wala na Sasabihin siyang ko talaga. page. Wala nang Siya nagmumura page. pa. Oo nga. Tinutino ko sa vlog ko eh. Ayun, wala na siyang page. Wala siyang Alam, FB eh. may question ako sa'yo. Ah. Yung mga fan run ba, mga event na ginagawa, may singilan ba doon? May registration yon. Just like any other running event. For Yung the organizer yon. sa organizer It's an yon. event. Oo. It's an event, So, oo. so it's not a fundraising for something. Tama? Ano siya, fundraising siya, yung Duterte Run is a fundraising project ng on any given Sunday. On any Sunday ride, which is a riding club established in 1987. Yun yung riding club ni PRRD. Member, Mm. di ba? Hindi ka ba member nun? Yung motor-motor Hindi ni PRRD. On any Wala, hindi ako. Sunday ride. Hindi kasi ako mahilig sa yung mga event. Hindi ko Club. talaga, oo, kasi simpleng Ah, tao lang naman ako. Hindi Ba't naman yung yung ko sa'yo? I mean, mas gusto ko pang mag-isa kaysa sa may mga kasama. Hindi ko naman sinasabing ayokong kasama yung mga yun. Kaya lang, Ay, hindi ka syempre po, nagpapainom. So, gusto mo mag-isa kaya hindi ka nagpapainom. hindi naman. Syempre, bad trip ko. Wala naman magdala ako ng At, mga babae doon. Puro kayo babae. ako sa'yo. Biro lang. Alam mo kasi, sa Ayun. totoo lang, Joey, kasalanan nyo rin kasi, bakit nyo masyadong binild up yung si Mardy kahit hindi nyo alam na sira ang ulo Ay, nun. hindi ko siya binild up. Sa akin, nung
ang nag-build up sa kanya ng bonggang-bongga si Sas. Kasi sinabi ni Sas, parang Julian Assange, ganyan-ganyan. Sa akin naman, ano Saan? lang, tumatama yung chismis niya dati. O, di tumatama, ganun lang, okay lang. Wala. Mhm. Alam mo naman siguro bakit tumatama yung tismis niya, di ba? Kung saan nakukuha yung Mm. information. Oh. Ah. Pero Kaya wala nga na sabi ko yung chismis niya naman na yun, more or less alam naman natin eh, di ba? Hindi Oo lang nga, ano. tsaka wala na. Kahit nga yun, inaaway niya na rin, hindi na rin sinunod. Yung Mm. puting Mm. ahas niya. Oo. Di ba? Totoo May ano yan. yun eh, may tama yan. Sa totoo lang, hindi ko siya nakikita na stupid lang. Talagang meron siyang problema sa pagkatao niya. May problema siya. I remember nun, Kuya Bay, kino-call out mo siya ng sobrang tindi doon sa yung nilabas yung Pulveron video sa Maisog event. Kasi because of that, it was connected to PRRD and it really brought chaos. And somebody asked me about it sa live ko nun before. Sabi ko, actually, may tama rin naman, may point rin naman. Although, it wasn't really, it wasn't really parang discussed thoroughly kasi nga parang at that point, ang goal was, hindi, sige, pukpukin na natin tong Addictus Benedictus siya, ganyan-ganyan, and things like that, ganun-ganun. Pero, yun yung isa sa mga kinall out. I don't know if that's the first one, pero yun yung unang nag-float na banat mo sa kanya di ba? Kasi hindi. Yung nagsinungaling siya na pinapakain daw ng opisina ni Mofay Mocabels. Yun yung una Ay, talagang oo, kasinungalingan niya. oo. Oh, ang tagal na nun. Oo, sinungaling na yan noon pa. Oo, Sobrang oo. napakasinungaling niyan. Pati yung Mm, paglabas-labas ng resibo, deleted yung iba mm, eh. Alam yung ginawa niya sa akin, yung ginawa niya rin sa inyo, yung mga deleted yung parts, tapos iba yung nilalabas. oo, oo. Eh, the Pero same ako thing, naman kaya nga, dinelete dun sa mga solicitation letter na pinakalat niya. Wala akong di-delete na mm, parts. As in, pag mm. pinublish ko yon char, siguro yung mga bank account numbers lang, ayan, i-delete ko ng yung mga bank account numbers. Pero wala ko i-delete. Ipapublish ko lahat ng solicitation letter ninyo, Kati Binag and Maharlika. Pag Bakit timpa kasama kayo si sa Cathy? solicitation. Eh, kasama siya Kasama eh. si Cathy? Oo, kasama siya nagsusulisit. Ano mo yung love ko? Hindi, biro lang. Joke lang. Wala bang problema dun sa love mo kung marunong magsabi Hindi, ng totoo. biro Ikaw lang. naman, Naglolokohan. hindi siya. Joke lang yan. Mm-mm. Hindi, alam mo, Mm-mm. ito nga yung sinasabi ko doon sa iba. Lagi ko sinasabi doon sa mga tao. Pare tayo, hindi tayo magkakapareho pagdating kay Ines. Ikaw, si Trixie, Oo. at saka yung iba. Pero alam kong kasi may pinaglalaban, may point, Oo. di ba? Oo. Not out of internal motive o may ibang motibo kayo. Oo. Walang Oo. ganon. Meron lang talaga kayong ibang pananaw. Ibang pananaw ko. Mm. Walang problema yun eh. Mm. 'Di ba? I mean, we can respect still kahit magkaiba ang pananaw. Mm. Siya talaga, wala. Mm. Talagang Mm. sisirain niya lang yung pagkatao mo. Ang layo nung mga Di hirit niya kay Jazz eh. mm. 'Di ba? Walang ano no, yung walang advocacy walang central advocacy. Ang advocacy lang niya really, ang driving force lang niya really is hate niya ang mga Marcos. That's it, pansit. 'Di ba? That's Oo. it, pansit. Hate lang niya, Hindi, hate lang niya. meron pa. May iba pang motibo yan. May perang involved Ano? dyan. Ito, sa'yo ko lang sasabihin sa'yo to ha. Ako, Oo. tinawagan ako eh. Diyan sa pinapatanggal ako sa SMNAM. Ganun, kalupit ng mga animal na yan. Oo. Akala naman nila, ah, hindi ko sinasabing hindi importante sa akin ang SMNAM. Importante sa akin Oo. yan, di ba? Pero hindi ako naka-ano dun eh. Hindi yun yung security ko na kailangan meron ako nito para ano, di ba? Hindi. Akala Oo. niya siguro matitinag niya ako sa mga ganong ano eh, na Mm. paandar niya. Mabubuhay ako kahit wala siya. Oo. Di ba? Oo. Kaya may tanong dito, ano daw ba ang comment nyo at pareho kayo ni Attorney Libayan sa isang group ni Riz Satanas? Kayo talaga ni Attorney Libayan ang pinagsama. Kasama ba siya? Hindi na siya kasama Oo, dun. pang 12 siya. Doon sa NBI. Pero kasi Wala naman. ikaw
ikaw ang nanalo sa finals kasi ikaw yung na-DOJ. Hindi, alam mo yung NBI, drama lang yun eh. Oo. Wala namang kaso sa NBI. Bakit ka magkakaso sa NBI? Korte ba ang NBI? Nga naman nun. Papa-investigate. O, Ayun. Char meaning, wala pa kaayo, siyang, sabi ni kasalanan ni Sas yan eh. Si Sas talaga may Oo. kasalanan. Binildat niya si Marley ko eh. Kinampihan niya ng kinampihan eh. Oh. Alam mo niya si Sas, mabait yan eh. Masyadong mabait yan eh. Binildat niya si Oo. TP. Di ba? Ano nangyari? Nayari tayo nun. Sasakit ka na. O, ayan, magharapan kayo ni Kuya Bay. Kung kaninong kasalanan to. Yan ang si Sas. Kung kaninong Hindi, totoo. kasalanan to. Actually, Ayan. si TP yung una kong binanatan talaga. Ay, kapuma. Kapumas no? Ayoko na. Ay, may matalino. Hindi kasi generous kasi yan si Sas. Oo. Correct. Sabi ni Nika, in the mainstream media po kasi, there's a presumption of regularity under KBP. They're bound by the laws and regulations of it, which is kasali yung hindi pag-reveal ng source. Nika, we just like to correct you ha. Presumption of regularity only applies to government officials and government processes. Okay? KBP is a private professional organization. They do not have that presumption. They do not enjoy that presumption. So please, do not use that BS on me. At hindi yan totoo. Okay? Hindi po yan totoo. Presumption of regularity only applies dun sa mga act ng government officials and government processes. Okay? It means ang presumption is that all the action of government officials and all the government processes, government policies, and things like that, you presume that it is constitutional unless it is proven otherwise. Okay? Panggobyerno lang po yan. Ang KBP po ay hindi government. Okay? Hindi po yan gobyerno, yung KBP. Yan ay private professional organization. Okay? So they do not enjoy presumption of regularity. Pakitandaan lang po ng mabuti. Hindi po yung pagiging member ng KBP ang nagve-vest ng karapatan sa kanila na hindi mag-reveal ng source. Okay? Ayun. So, pakitama lang po iyan. Hindi po yan totoo. Ayan. And by the way, KBP is voluntary. Hindi lahat ng media practitioner sa mga news companies, news organization, hindi lahat ng media practitioner ay kasali sa KBP. Ayun. Sabi, I'm just here because of Miss Sas. Kung si Joey lang nakakabobo, sabi ni Jen. O sige Jen, bablock na kita para di ka na makapunta. Panoorin mo na lang si Sas dun sa ibang channel. Ayan. Nakikinood ka na nga lang, wala ka pang respeto dun sa may-ari ng channel eh. Kapal ng mukha mo. Saka hindi po needed ang presumption of regularity sa media kasi hindi naman well-defined ang roles at responsibilities nila like government officials na merong codes and stuff. Ayan. Si Maharlika, ipa-reveal nila yung puting asin. Kaya di ba nahihirapan sila kay Maharlika? Diba? Kaya di ba nahihirapan sila kay Maharlika na mag-reveal ng mga puting ahas niya? Kasi they cannot force her to reveal kung sino yung mga puting ahas niya. Ako kahit busit na ako kay Maharlika, I think yung karapatan, for me, yung karapatan na hindi mo i-disclose yung mga sources is vested upon anybody who is engaged in media practice. And whether you like it or not, social media practitioners are media practitioners. Whether you like it or not. Ayun. So, Mrs. ano masasabi nyo sa jurisdictional challenge ni Attorney Kaufman at Attorney Jacobs? Nasusundan mo ba yung mga developments sa ICC? Sas? Na-discuss ko na yan, di ba? Ilang beses ko na diniscuss yan, Diyos ko Lord. Sa pa ni Joey, dito pa sa channel ni Joey. Na ayaw panoorin ng isa dahil
ayaw niya kay Joey. Hindi yung ang tawag dito, 'di ba? Kinwestiyon nila Attorney Kaufman and Attorney ni Attorney Jacobs, yung ang tawag dito yung 'di ba natalo na sila doon, ni-reject yung kanilang hindi, yung sorry, ang na-reject pala is yung kanilang request na tanggalin yung mga judges na nagdesisyon na prior on the jurisdiction issue. Nagkaroon na ba ng desisyon doon sa jurisdiction? Sa jurisdiction, wala Wala pa. Ang nagkaroon ng decision Wala is pa yung yun. ni-reject. Oo, wala pa. Ang nagkaroon ng decision is yung ni-reject nila yung request na i-disqualify yung mga judges na nagbigay na ng, I'm not sure if it is a decision or an opinion prior on the jurisdiction issue. So, ibig sabihin, yung mga judges na naglabas na ng opinion nila tungkol sa question ng jurisdiction, kasi supposedly pinapa-disqualify sila nila Attorney Kaufman nung mga counsel ng defense. Pinapa-disqualify sila kasi parang nagbigay na sila ng opinion. So sabi, hindi, ganito na yung opinion nila sa jurisdiction, averse na sa amin yan. So hindi na magdi-decision yan in our favor. Parang prejudge na yung jurisdiction issue. But that request was rejected. So, ibig sabihin, they are going to stay as judge and they are going to decide on the jurisdiction issue moving forward. Ayun. Alam nyo, yung drug-free na barangay, di ba sabi nila 4,000 na po? Yeah, 4,000 na, pero ilan ang naging drug-cleared barangay nung kay PRD? Ang laki nun na, I think about 30,000. So, parang 10,000 na lang yung tingnan nyo sa real numbers PH. Nasa real numbers PH yun eh. Parang 10,000 na lang ata yung i-clear after nung kay PRD. Yes. So Correct, ngayon, correct. in your 3 years, about half ng 10,000 yung na-clear mo. So parang ilan kita mo 25,361 ang na-clear ni PRRD out of 42,000. So tingnan mo naman yung magnitude nung 10,000 and then 4,000 na na-clear mo. So ito yung hindi nila sinasabi, no, na parang hindi nila this is the problem, hindi nila i-credit yung previous administration na 25,000 yung na-clear nila, 10,000 nilang i-clear. So, dun sa 10,000, ang na-clear na po namin ay 4,000. Dapat ang tinanong ni Ate Aiden, ilan po ba ang barangay sa Pilipinas? Kung sinabi na 42,046, pag sinabi mo 4,000, dami So, parang, ano nangyari doon sa iba? Di babalik tayo sa previous administration na 25,361 na yung na-clear. Hindi ba? So, ayun ang eksena. So, bakit ang bagal ng clearance sale mo? Na, 10,000 na lang yan, oh. Hindi ba? Dapat tinuloy-tuloy mo na. Hindi ba? Ngayon, kung 4,000 yung na-clear, 4,000 out of what? Baka nga yung 25,000 dyan ang na-clear, bigla uling naging unclear. Lalo na sa panahon ni Ate Clear. Charot. Ang corny nun. Charot lang. Ang closing remark ko lang ay abangan natin ang mga susunod na kabanata. Nakakaloka, di ba? On point ako sa sinasabi ko na magkakaroon ng mga alliance breaking, over the backward. Naku, malapit na ang piyesta ng Davao. Yes. Di ba? Kadayawan. Yes. August.
Hala, So, ang bilis baka ng may mga panahon, makikita no? tayo mga magpipresent. Baka Maulan ba, Joey? may mga magpapakita magpipresent. Baka may mga magpapaano, manunumbalik sa poong may kapal. Alam mo naman, no? Ang mga bagay-bagay, kailangan talaga nating pagnilayan. Hindi kasi, ano na eh. Ay, hindi nyo, alam mo, meron tayong hindi diniscuss na nakakaloka, ha? Ewan ko Ano? kung diniscuss mo, Joey, nung wala pa ako. Ano? Yung mga magulang dito, may mga kakamping na anak, kamag-anak, tanungin niyo sa kanila, maging open-minded kayo. Okay? Pa-educate kayo. Kahit kanino kakamping, kung anong ibig sabihin ni Congresswoman Laila de Lima na binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration. Dahil ako hindi ko siya maintindihan, ha? Nagsisimula na, no? Alam niyo naman. So, pakitanong lang po kung anong ibig sabihin niyang 3 years na leeway. Okay, na binigay nila kay BBM, na binigay, dahil siya ay kakamping, yellow pink, so we presume, no, this is the decision of the yellow pinks. Nabigyan ng 3 years na leeway ang Marcos administration para mag-adjust. Ang bait-bait, no? Napakabait naman. 3 years po. Isang election cycle. Gusto lang namin, ano lang, dinner table conversation lang ba? Alam mo yun, na parang, for curiosity lang. Dahil, hello, everyone needs to be educated once in a while. And True. dahil, alam nyo naman, ang yellow pinks, meron dito mga higher order logic na hindi natin alam dahil mga ano tayo, Hindi mga natin hampas makarok. lupa lamang tayo. Kay mga abog man tang tanan. Hindi ba? Mga Lang tayo. hampas lupa. Oo, mga aliting sagigilid lang tayo. So, sana, tanungin ninyo ang inyong mga kamag-anak na kakamping, anak na kakamping, kabarkada kakamping. Eh, baka naiintindihan nila ang logic ng kanilang leader na si Laila de Lima. Shout out Sassy. Kung anong ibig sabihin ng binigyan nila ng 3 years na leeway ang BBM administration para mag-adjust. Maghihintay po kami sa inyong feedback. Oo. Be open-minded. Baka naman meron. Oo, baka ano. Parang may nesting period. Ewan ko, no? Ano kay PRRD nun, 100 days, diba? Atap na sila. Ni 100 days ayaw nilang ibigay. Pero May 3 ito, years. Hindi ba? So, diba? Ayan. So, Okay. So, ayun lamang po. Maraming salamat. At ang episode na ito ay hinahatid sa inyo ng Biojet. Yes. True. At Bonamine na nakakahilo ang mga pangyayari. At Micardis, para sa mga high blood si Joey kanina. Nagising Ano ako yun? tamang Micardis? Micardis, yan yung maintenance sa mga high blood. Oh, kaway-kaway sa mga may maintenance na ha. Pag ganun ko ng headset eh. Nagising ako eh. Marami kasi tayong mga nagpupuyat na kailangan manatiling gising. Ayun. And keep yourself moist. Alam niyo naman po. Thank you so much.